itong mga larawan na ito, yung confidential informant po ang nagdala, nag-present at galing po ito doon sa kanyang cellphone. Kasi, Sir Jonathan, kilala niyo po ba si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano? opo, mga national figure yan. Itong mga nandun sa pictures, talaga makikita mo nasa alta sosyedad, talagang kilala sa lipunan na merong kakayahan sa buhay. At Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang tanong, bakit po kayo lumantad at kumbaga banggain kung sino man yung nandoon na kalagay sa dokumento na ito na nangyari 2012 pa po? Una-una, hindi ko nga po, hindi ko nga po ini-expect yung paglabas itong mga dokumento na ito kasi nung makita ko ito, dahil doon sinabihan ako, nung mapanood ko, talagang nagulat talaga ako. Ang una na talagang, sino naglabas nito? Siyempre, nandun yung galit, ganun din sa galit ko kay Maharlika, at sa kung sino doon sa mga taga-PIDEA na naglabas nito. Kasi ang isa sa mga naiisip ko na kaya ito lumabas dahil doon sa nangyayaring involvement ng PIDEA Director General na sa pagitan ng ahente na kanyang di umano ay nakaalitan. Kaya isa yun sa mga dahilan na nakikita ko ngayon dito sa sa paglabas ko dahil talagang ako yung yung kagaya nakita naman natin sa Senado kung hindi ikaw lalabas sa investigasyon na to lalo lang nila akong talagang magiging scapegoat, 'di ba? Nakita naman natin sa Senado talagang ginawa nila sa halip na imbitahan nila ako, tanongin nila kung ano itong mga dokumento na ito, ang ginawa, nagmistulang abogado ni Pangulong Marcos, yung Director General ng PIDEA. Hindi man lamang niya alamin na kung paano ito naging dokumento, hindi man lang niya ako tanungin kung ano yung nilalaman nito mga dokumento, kung paano ito nangyari at kung ano yung magagawa ng agency. Sa halip, talagang harap-harapan, siniraan niya ako sa publiko nang wala namang kompletong basihan sa yung paninira niya sa akin. And doon po sa pagdinig, tingin mo na ungkat ang dapat mausisa at dapat na malaman ng taong bayan? Kasi kung pagbabasehan natin ang mga comments doon sa live stream, tila nakukulangan sila, may something sila na hindi na-satisfy ang ating mga kababayang nanonood kahapon. Sa inyo po, naging daan ba ang unang pagdinig para mailahad sa taong bayan ang katotohanan? Alam niyo po, unang-una, nagkaroon ng katuparan, yung hinihingi ng taong bayan na madinig nila. At pangalawa, mapatunayan ko at mapatotohanan ko na sa pamamagitan ng panunumpa ko doon sa Senado na ako mismo ang gumawa ng pre-ops at ako mismo yung taong nakalagda dyan at yung authenticity nitong mga dokumento na ito, yun po yung importante. At kasunod nun ay yung pag-identify ko doon sa mga personalidad na subject noong mga PIDEA documents po na yun. Opo. Sir, yung parang ang nakapokus din kasi doon yung sa unang pagdinig, doon sa gaano kadelikado yung
leak ng mismong dokumento. Parang ang hinahanap pa doon sa una is sino itong nag-leak na ito. At hindi pa nakatutok mismo doon sa laman at target nung inyo pong dokumentong ginawa o target ng inyo pong investigasyon, which is ang kasalukuyang Pangulo at ang artista na si Maricel Soriano at iba pang mga personalidad siguro. Sorry, nawala ako. Pakiulit po. Ang nakatutok kasi doon, sir, parang yung sino ang nasa likod ng pagkalik ng mismong mga dokumento. Hindi na doon sa mismong ano ang laman ng dokumento. Nag-aantay ba kayo na mabusisi yun ng husto talaga? Dahil nanabanggit mo nga yung irregularity din doon sa drug test. Pero hindi na nagkakaroon ng follow-up question, hindi na nabusisi, and inaasahan nyo ba na possible sa ikalawang pagdinig matatalakay na ito ng lubusan? Opo, kasi ang ano po doon, ang subject po kasi ng hearing is PIDEA leaks. Tungkol po doon sa unauthorized declassification ng mga confidential yung classified documents. Pero bilang alagad ng batas na naandun na katulad ng PIDEA, dapat kumbaga sa dapat nating malaman kung ano yung naging posisyon. Kagaya kahapon tinatanong ko sila kung ano yung naging kanilang posisyon doon sa mandatong pinagkaloob sa kanila ng comprehensive. Matapos nga na malaman ng publiko. Una, yung paano lumabas ngayon lumabas. Kagaya niyan, ano ang gagawin natin? Aakto ba tayo? Aakto ba ang gobyerno o ang PIDEA patungkol dito sa mga nabulgar na mga confidential information na involving dun sa actress at dun sa politician? Diba? Yun ang inaantay ng taong bayan. Kung ano yung magiging pagkilos ng ahensya na pinagkalooban ng mandato ng batas. Yun po yung isa doon na dapat talagang tutukan para magkaroon talaga ng kasagutan sa mga katanungan ng taong bayan. Opo. Sir, meron pa po ba kayong, kasi dun sa unang bahagi po ng inyong pagdinig, diniretso agad yung mga kinaharap mo na kaso, lahat ng mga irregularities. Sa kasalukuyan ba, may pending pa po ba kayong kinakaharap na reklamo or kaso? Opo, bali ito po yung kasong gawa-gawang kaso na ipinail ng PIDEA. Yung isa po, bali na-acquit na ako, yung katabi nga ni Director General Lasso na yun po yung naging complainant, na nag-file sila ng kaso na wala man lang silang personal knowledge doon sa kasong pinail nila sa akin. Unang-una, yung mga ginagawa nilang paninira sa akin, talagang noon pa man dinurog na nila ako. Ano pa ba ang magagawa nila sa isang durog na? Wala na. Wala na. Kumbaga sa hindi ko na iniinde yan dahil yung mga ibinabato nila sa akin, wala namang wala namang, kumbaga sa walang matibay na dahilan para ako ay talagang gibain. Kumbaga sa ako, sinisikap ko talaga na talagang labanan itong sa pamamagitan ng pag-attend ko doon sa mga korte at paglalabas ng mga ebidensya upang patunayan na ako ay inosente sa lahat ng mga akusasyon at bintang nila sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso. Sir Jonathan, si Jade po ito. Ang tanong kasi ng taong bayan, gaano ho ba tayo kasigurado na doon sa setting, doon sa lokasyon na nakalagay po doon sa pre-operation document po ninyo, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos at isang artista po, andan doon mismo at gumagamit ng
Yung po confidential informant po ang nag-provide at siya yung merong personal knowledge. Siya yung nandun kasama niya. Kasama siya mismo doon sa kung saan nandoon yung tinuturo niyang mga personalidad. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, no, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humisinghot talaga. Merong nag-aayos ng linya ng substance. Kaya kahit kilala ko yung tao na nagde-depict doon sa picture na yon, tinanong ko ito doon sa confidential informant. Kaya gusto ko siya para sinusulat ko nung dinideklara niya. Personally, nakita po ninyo doon sa larawan. At, Opo, sa larawan. Opo. Pero lilinawin ko po, na itong mga larawan na ito, yung confidential informant po ang nagdala, nagpresent at galing po ito doon sa kanyang cellphone. Kasi yung computer printout at saka yung cellphone niya, ipinakita niya sa akin, sir, ito po yan sa cellphone, ito po yan, yung nandito sa printout, ito po yan. Tapos ini-scroll po niya. Kaya ako naman, talaga nakita ko naman yung na mukhang credible at talagang mukhang kapaliwala naman yung niya. Kaya nagkaroon ako ng motivation na talagang idokumento. At para magsagawa nga ng surveillance dun sa kaya yun yung mga documentation na ginawa ko. sa panahong yon, Sir Jonathan, kilala niyo po ba si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano? Opo, mga national figure yung mga yan. Unang-una si Binibining Maricel Soriano, isang magaling na actress, at yung isa naman talagang galing sa sa pamilya. Kaya kung makikita pamilya na kilala, kaya maimpluwensya. Kaya kung mapapansin nyo, nakalagay affluent, kumbaga itong mga nandun sa pictures, talaga makikita mo nasa alta sosyedad, talagang kilala sa lipunan, na merong kakayahan sa buhay.